Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-BSK, magandang araw po sa inyong lahat. At dito po tayo sa Joy's Farm. At magbabalag na si Gerald dahil yung aming tanim na sitaw lumitaw na. Ika nga nagpakita na, kaya kailangan apurahin na yung balag. At po, samahan nyo ako. Punta natin si Gerald. Ayan. Nalagyan niya ng alambre. Yung mga posting nilagay niya. Para makakabitan ng gagapangan ng sitaw. Ayan. Medyo kulang yung alambre ang aming binili, kaya pinalalagay ko na para malaman namin kung ilan pa yung kulang. At kukuha rin siya ng poste. Kulang pa rin kami ng poste. At yung pong sitaw ang bilis po tumubo. Ang problema lang, sana wag umulan dahil kausbong lang po. Dahil po ang ulan sa Zambales matindi kumisan. So nagpopondo yung tubig. Baka mababad, mahirap na. Hindi pa lumalaki, mamamatay na. Yan ang masakit, nga. At sayang, sana wag umulan. Yun ang panalangin natin dahil tagulan pa rin. Kaya lang medyo parang kailangan na natin tamnan dahil natuyo na yung lupa naman. At sana wag magtagal yung ulan kung umulan man. So yan, inaapura ni Gerald kasi nakikita niya na ang bilis nung sitaw tumubo, no? So yan, kaya apurado, naapura namin. So yan, at yung mga binili natin na tali na one ply, ayun po yung ilalagay namin dyan sa gagapangan po ng sitaw. Ayan mga ka-BSK, talagang pala ang ladlad ng alambre ni Gerald kasi yung ulap namumuo na naman at maitim na, gawing barte doon. So baka bumaksak yung ulan, kaya naapuran niya. So yan, nagmamadali siya at medyo magbe-break muna siya. Break time, makainom muna raw ng kape. So yan mga ka-BSK, ang itim na ng ulap. At ito, pagkatapos niyang banda dyan, yan, magbe-break na si Gerald. Kaya, ayan po. A few moments later. Naku po, ayan ang sinasabi ko mga ka-BSK. Ayan na. Hindi pa tapos ang break ni Gerald. Yan, bigla nang pumatak yung ulan. Naku, ayan na, nalubog na. Nalubog na ang bagong sibol ng sitaw. Kaya sabi ko sa kanya, palahin niya yung para bumaba yung tubig. So dapat wag magpondo yung tubig para hindi mamatay yung sitaw. Katutubo pa lang. Yan. Kaya andyan si Gerald. Kaya puntahan natin sa gawi doon. Ayan, pinakalahi ko yung konti yung lupa para yung tubig dumiretso pababa. At wag magpondo dyan sa tubong yung sitaw. Sana naman minto agad yung ulan para naman hindi mababad ang ating tanim. Sayang, tubo na. Ayan medyo bumababa na yung tubig. At umaagos na ng diretso. Ayun pa si Gerald. At
inaano niya para tuluyang dumiretso yung tubig. Ayan ang sinasabi ko mga ka-BSK. Sana tumigil na. Ayan. 346 minutes later. Ayan po mga ka-BSK. Good morning po. Ayan, tumigil po yung ulan, gabi na. So, ngayong umaga, salamat naman at yung tubig ay umupa na. Ayan, basang-basa yung lupa at buti wala ng tubig. At yan, nakatayo pa rin yung ating sitaw na kausbong lang. Ayan, sana walang makaswalty, no? So, ayan, naglalagay na si Gerald ng one ply. At yun nga, nakadgaran niya na ng yung alambre, yung itaas, no? Pero dito lang sa unang pinitak. So, ayan, nalagay niya ng tawag nito, gapangan. At yun, napansin ko sa kanya na hindi niya pa kabisadong magbalag. Kaya sinabi ko sa kanya, hindi mo na dapat ibuhol yung dun sa kundi matatagalan ka at hindi siya mababatak ng maganda. So, yun ang sabi ko sa kanya nung nakita ko. Ayan. Pinukas ko yung camera. Nakita ko, binubuhol niya. Kaya yun, sinabi ko sa kanya na dapat ang buhol lang sa taas sa kababa. Yung sa gitna, hindi na dapat binubuhol yan dahil para mahatak mo ng maganda. At hindi siya babalki. Yun. So, yun nga, pinaliwanag ko sa kanya at sabi ko sa kanya na bigyan niya ng distansya ng konti. Huwag niyang pakasikip, no? Kasi yung sitaw, pag gumapang yan, nahuhulog. So, kailangan mo siyang ikapit. Pag naikapit mo na, dire-diretso na siya. So, hindi na kailangan yung masikip yung gapangan niya dahil lumadadlad naman yung kanyang mga galamay, no? So, yun, pinaliwanag ko kay Gerald. Kaya makikita niyo dyan na yung paglalagay niya ng tali, pinaluluwagan ko. Kasi sobrang masikip yung sayang, no? Sayang. Kaya sabi ko luwagan mo konti para kahit papaano hindi masyadong magastos sa tali. So yun, pa siya, yan, sabi ko sa kanya, para mabilis, itali mo muna sa ibabaw, iwanan mo nakahang, yan, para noon kako, mabilis na. Pag sinaklit yung sa gitna, tinali mo sa ilalim, yun na, marami kang magagawa. So, yan ang ginawa niya. Tinali niya ng tinali kasi nung una, tali niya sa taas. Tapos, pagkatali sa taas, tatali niya rin sa yung gitna, yung panggitna. Tatali pa rin niya. So, matagal. Matagal yan. So, kailangan tali lang sa taas at sa gitna hindi na itatali, isasaklit lang at itatali sa ibaba. So, yun ka-SK. At nung parang nagamay na niya. So, ngayon, bumibilis na siya. Bumibilis na siya maglagay ng mga tali,
no? At kung mapapansin nyo, yan nga, nagkaroon na ng distance ng konti. Sabi ko, imbis na, kasi bali, ano lang yan 1 foot ang binigay niya. So, 12 inches. Sabi ko sa kanya, Wala ng power. gawin niyang 15. You know, mga 13, 14, 15, mga ganon ang nalagay niya. So, yun, medyo naluwagan na niya. So, yan. At makikita niyo dyan kung paano siya ngayon itali. So, tinuruan ko lang siya paano ibuhol ng maganda at habang nahahatak, humihigpit. So, ayan. Nung may paliwanag ko sa kanya, so, yun, nalaman niya na. So, ngayon, talagang, bumilis na siya. So, yan. Unti-unti magagaman yan. So, practice lang muna. Pagka tulad niya, naumpisahan, nagawa na niya, naituro ko na, nakapaggawa na siya. So, susunod, pagbubutihin na niya at siguradong alam na niya yung kanyang gagawin para hindi masyadong magastos masyado pagka hindi mo alam ang trabaho. A few moments later. Ayan mga ka-BSK, balik ulit sa trabaho. Ayan kung makikita niyo siya yung tinuro ko sa kanya, nakuha na niya. Tali sa ibabaw, tapos saklit lang sa gitna. Ayan yung mga, di ba? Ngayon, ang bilis na niya ngayon. So, ayan, nakadadlad. Sabi ko, itali mo sa ibabaw, iwanan mo, saka mo balikan ngayon para sa So, yun. Medyo nakuha niya na yung technique. Ayan, sinasaklit lang niya. Kasi dati, binubuhol niya, kung nakita niyo. Yan. So, okay na. Medyo kabisado na niya. So, mabilis na siyang kakayanin niya yan. Yan, masipag siya at konting guidance lang para kuan. Ayan kita nyo bilis na niya. So, yan po si Jerel, talagang hindi titigil yan hanggat kuan, basta't paliwanag mo lang sa kanya ng maigi. Ayan ayan, ang nasabi nga niya sa akin nung nailalad na niya yan, yung alambre kulang na kulang. So kaya yun, pagkatapos niyan, yung ginagawa niyang yan, lalakad siya at titingin ng mabibilang pa na one ply. Kung meron, maghahanap siya. Sabi ko, Subic, baka meron sila kasi ginagamit din sa lambat yan, yung lambat. Kumisan, nag-repair siya ng mga lambat. Yan ang ginagamit kumisan. Kaya yun, maghahanap siya, saka alambre. Nakita niyo siya, ang bilis niya, no? Makita niyo siya kung paano niya itali ngayon yung tali na one ply. So, yan, bumibilis siya. Kita niyo. Yan po, mga ka-BSK. Yan, nagamay na niya. So, ayos yan. At para mapabilis siya ng konti. So, next time, pati estimate ng gagamitin, ma-estimate na yan. Kasi ako lahat ang yun nga. Hihingin ko lang sa kanya, ilang tudling, sukat, yun. So, yan siya. Napaganda.
ating turo at talagang inano niya. Ayan mga BSK, pan pa rin siya. Ayan, naglalagay pa rin siya ng gagapangan. So, yan, mamaya siguro, ikutan natin yung yung ikot niyan, paligid niyan ng sitaw para makita natin kung tubo lahat ba yung sitaw. Tignan natin din kung para makita natin kung merong hindi tumubo, uli pa natin. Pinagtira ko naman siya ng sabi ko wag mong babaran lahat. Magtira ka ng pang-ulip mo. Kahit mga 20 botil, 30, ganun. Kasi may mamamatay dyan. Nakita nyo naman yung tubig kahapon, nung pag-ulan. So ngayon, alam na natin. So yan ang ating gagawin para yung tinanim nating sitaw hindi mapabayaan. So yan, at medyo tapos na yata siyang So mangyari niyan ay bibili pa tayo ng one ply. Kasi talagang kulang, tinapos lang niya yan. So yan, bili pa tayo ng one ply. At yung alambre. Kasi marami pang hindi nalalagyan ng alambre, So, ayan. Sabi ko sa kanya, tapusin lang niya yan at yun, bili kung merong makikita. Kung wala naman, yun, order na lang tayo sa online. Makikisuyo lang tayo. Kasi mahirap dito mahirap hanapin yung ibang gamit sa farm. Nagtataka ako, meron din silang farm dito sa paligid. Pero walang titinda talaga ng So, yan po. At natapos na ang kanyang niladladan. So, at na itali na rin niya. So, ayan mga ka-SK, maglaladlad siya uli. Ayan, nagladlad siya uli. Ayan, inaano niya, tinatali niya na sa baba at taas at saklit sa gitna. Ayan, parang siya, nagkaroon ng parang nung napagaang yung trabaho niya, gusto niya talaga apurahin na ayan maganda na ang takbo ng kanyang ginagawa. At ayan ang bilis na niya ngayon. So halos na ilalad na niya yung mga tali. So ngayon, yung sa isang pinitak, wala pa pong nangyayari doon. Wala pa pong, may tinatayo na po ng pose, pero wala pa po. Hindi pa sila nakapagtanim. So, yan. At pagkatapos naman yan, iiwanan natin siya. At maglalakad tayo. At titignan natin yung tubo ng sitaw, kung marami bang namatay o aksidenteng naapakan, mga ganun ba. So kung ang matindi nating dyan, yung tubig nga, yung mababad sa tubig, doon tayo natatakot. Mahina sa tubig yan Ayan mga SK, at ngayon maano naman ng araw, masikat
So, yan. Iwanan muna natin si Jerel at ikutan natin yung sitaw. Kung marami bang namatay o para maulipan natin. Tara po, samahan niyo ako. Ayan, mga ka-BSK, ang bilis nilang tumubo. Ayan. Nagkakadahon na siya. Nag-aapat na dahon na. So, yan, bilis talaga tumubo. So, ikutan natin. Kung marami siyang yung hindi nabuhay. Kasi nga, yung pag-ulan na yon nababad na ng tubig konti. So, siguro nabulok na yung ibang buto na hindi tumubo. So, yan. Buti naman. At marami-rami rin ng ayan sunod-sunod Ayan. Marami-rami rin ang tumubo. So, yan. Ayos. Ayos. At medyo ilan-ilan lang ang hindi tumubo. So, pwedeng ulipan. Ayan mga ka-BSK, diba? Ang daming tumubo rin. Konti lang, may ilan lang yung hindi tumubo. Ayan mga ka-BSK. At kita nyo, ganda ng tubo. Kaya ito, balikan natin si Jerel. At ayan, ulit siya. Naglalagay uli siya ng pagapang, na tali. Ayos. Pero gumagabi na. Dumidilim na pala. At kasi hapon na. So, ayan mga ka-SK. At ayan mga ka-SK, balikan natin si Jerel. Ito, tignan natin yung niladladan niya ng alambre, yung yung mga poste. Kuha niyan, bali yung 1 kilo na alambre, yan nakakapit siya ng dalawang tudling at kalahati. So, yan ang konsumo ng kanyang ayan, yung wire, yung alambre. So, ayan, makikita nyo. At madilim na. Mga ka-SK. Pero, yun. Niladadadan pa rin niya ng alambre. Yung mga poste. Yan. Ayan, makita nyo. Ayan. So, hindi na siya naglagay ng pagapang muna na tali. So, ayan, nilalagay niya na yung alambre para siguro bukas, makakabitan niya ng pagapang o kaya tapusin niya muna ang lagyan ng alambre, yung itaas. Ayan. Yan kita nyo, pang hapon na talaga. Yan. At sabi ko sa kanya, huwag siya masyadong magpapadilim. Mahirap na. Alambre yung hawak niya. Mahirap, matusok ka na alambre, no? Mahirap. So, yan mga ka-SK. Medyo hapon na. At si Jerel, ayaw pong magpahinga. So, yan, kasi pinipilit niyang tapusin, iladlad yung ibang alambre para malaman niya kung gaano pa ang kalaki ang kulang, no, na bibilin naming alambre. Ayan, baka bukas siguro malaman niya kung ilan alambre yung bibilin. Kaya niladadad niya lahat ng tira kung ilan pa yung kulang. So, yan, andun pa, nagkawi pa siya dun sa dulo, hindi na natin siya susundan dyan. At dito, magpapaalam na tayo. At shoutout na lang muna dyan sa ating mga subscriber at silent viewer.
Shoutout dyan sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood at tiwala. Ganun din sa aking mga kaibigan na laging andyan, na sumusuporta. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, mga ka-BSK, shoutout din sa aking coworkers, mga coworkers sa medical department ng hospital sa 2C unit. Shoutout sa inyong lahat dyan. At lalo na kay Rene Wang, shoutout. At Gabi Lucero, shoutout dyan. Ayan, maraming salamat. At dito lang. At ingat-ingat po kayo dyan. And God bless po sa atin lahat. Bye.